ba't sa Duterte na naman natin isisisi? Nangyari itong krimen na ito sa panahon ni Bongbong Marcos. Bakit na naman isisisi na naman ito sa mga Duterte? Dahil daw palamura si Duterte, nagiging palamura din daw yung mga tao. Ganun din. Dahil merong issue na adik si Bongbong Marcos, di lahat ng tao adik. Dahil may issue si Bongbong Marcos ng pagnanakaw, di umano, di lahat ng tao magiging mga magnanakaw dahil merong issue si Bongbong Marcos ng katamaran, yung lahat ng mga tao magiging tamad, hindi ba? Bakit papaanong itong mga bata, bigla silang nagkakaroon ng mga baril? Maraming mga nagfo-flaunt ng kanilang mga baril sa social media, nakikita natin, ang daming mga riding in tandem, kasi maganda naman maganda talaga, maganda yung plano ni Pangulong Marcos na magkaroon ng crackdown sa loose firearms para pag nahuli mo lahat ng mga loose firearms, mababawasan ng means yung isang kriminal para gumawa siya ng krimen. So ano ang gagawin mo para magkaroon ka ng maging effective yung loose firearms crackdown mo? So ano na nangyari doon sa kanyang magiging effective yung crackdown on loose firearms kapag marami kang checkpoints, di ba? Noong panahon ni Pangulong Duterte nung COVID, halos lahat ng kanto may mga checkpoint. Para din mabawasan ang crime sa daan, kailangan mo ng police visibility. Okay na tayo dun Okay na ang daming checkpoints, okay na ang daming mga mga police outposts. Pero nawala kasi yun Bigla nilang tinanggal dahil wala na nga daw yung pandemic. Hindi lang naman yung yung pandemic movement ng tao yung piniprevent ng mga police outposts Ang piniprevent niyan also is yung crime. Kapag ka merong outpost dito, walang gagawa ng gulo rito. Hindi sila dadaan dito kasi nga baka ma-checkpoint sila at mahuli yung mga baril nila. So, tinanggal yun. Kaya nung nawala yung mga checkpoints na yan, nawala yung police visibility. Kasi nga, ngayong panahon na yun, ginamit na nila yung police sa gawin nilang private army. 'Di ba? Ginamit na nila yung mga police para gamitin nila sa panggigipit sa mga kalaban nila. Well, in fact, dapat ang ginagamit yung mga pulis na yan para sa paglaban sa krimen Pero itong nangyayari ngayon, hindi na ganoon Hindi ba? Hindi na nagagawa ng pulis talaga yung mandato at trabaho nila dahil ginagamit na sila sa politika. So kung maraming mga checkpoints, maraming ma-anticipate na mga riding in tandem, may mga loose firearms, so mababawasan yung krimen and at the same time mababawasan yung numbers na merong loose firearms. Kasi ang meron lang naman loose firearms is yung mga kriminal Hindi ba? So maganda yung gusto ni Pangulong Bongbong Marcos noon na pero nagtataka ako, ano na nangyari doon? Yun yung dapat na hinahanap natin Ano nang resulta noon? Kasi with that pronouncement ng crackdown ng loose firearms, ang dami pa ding mga nakita natin riding in tandem, namamaril, bata, namamaril. Ngayon, sa eskwelahan, may namamaril na. So, nakakatakot. Dati kasi, dyan sa eskwelahan, natatakot lang tayo sa pagbagsak ng mga estudyante sa klase. Hindi safe na classroom. Baka bumagsak yung kisame, mabagsakan yung bata. Natatakot lang tayo sa, mga fraternities. Natatakot lang tayo dyan. Natatakot lang tayo na baka paglabas ng mga mga anak natin sa eskwelahan, baka targetin ng mga fraternities, targetin ng mga kalaban nila, mga bully sa eskwela. Hindi ba ngayon, mantakin mo, ang kinakatakot na natin is nakakapasok na sa eskwela hanggang high school yung komunismo, pati yung mga terorista. Nakakapag-recruit na yung mga NPA, nakakapag-recruit na yung kung sino-sino. Tapos eto pa, may mga bata na ngayon na meron ng mga baril. 'Di ba? So ano na nangyari doon sa crackdown ni Pangulong Marcos sa pagsawata ng may mga illegal na baril? Paano itong mga batang ito nagkakaroon ng access sa baril? Regardless kung saan man galing yung baril na yon, bakit itong mga bata biglang naging wild sila? Ngayon sinisisi na naman ito sa mga Duterte na kesyo si Pangulong Duterte daw kasi matapang yung pananalita, kaya ngayon na-impluwensyahan yung mga bata. Diyos ko naman, wala namang bata na nanonood kay Pangulong Duterte Di ba? At saka ba't sa Duterte na naman natin isisisi? Nangyari itong krimen na ito sa panahon ni Bongbong Marcos. Bakit na naman isisisi na naman ito sa mga Duterte? Dahil daw palamura si Duterte, nagiging palamura din daw yung mga tao. Ganun din. Dahil merong issue na adik si Bongbong Marcos, di lahat ng tao adik. Dahil may issue si Bongbong Marcos ng pagnanakaw, di lahat ng tao magiging mga magnanakaw dahil merong issue si Bongbong Marcos ng katamaran, yung lahat ng mga tao magiging tamad, di ba? Bakit nag-a-apply lang yung logic na yan sa mga Duterte? Na mga palamura kasi mga Duterte, kaya mga tao palamura din. Mga pinapatronize ng mga Duterte
yung extrajudicial killing, kaya yung mga tao may init din ng ulo. Oh, bakit pag sa mga Duterte, yung ano nila, yung ugali nila na ipapasa nila sa tao, bakit yung Malacanang ngayon, yung ugali nila ng pagnanakaw, ugali nila ng incompetence, yung ugali nila ng ng pagiging addict di umano, di ba na kung ganun yung logic nyo, mga Duterte, na ita-transfer nila sa mga mamamayan yung pagiging crass at pagiging nila, barumbado nila. O di ganun din sa gobyerno ngayon, di ba, na ita-transfer din ng gobyerno sa mga tao yung pagiging magnanakaw, pagiging addict, pagiging konsentidor, pagiging tamad, lahat na. O hindi ba? So kasalanan na naman ng mga Duterte yan. Hindi naman si Pangulong Duterte ang presidente ngayon. Noong panahon naman ni Pangulong Duterte, kung sinasabi ninyo na yung pagiging mamamatay ni Pangulong Duterte na ano niya sa mga tao, na ilipat niya sa mga tao, wala namang pumapatay na mga tao Pilipino noon. Mababa naman ang crime rate noon. 'Di ba? Kung palamura man si Pangulong Duterte, naging palamura yung tao, hindi naman nakakamatay ang mura, hindi ba? So wala naman sigurong problema, hindi ba? Hindi rin naman pinromote ni Pangulong Duterte yung hate noong mga panahon na yan, bagkus. Gusto nga niyang i-unite. Kung matatandaan niyo, 'di ba, yung mga makakaliwa, binigyan niya pa nga ng mga trabaho yan sa mga ahensya ng gobyerno, pero hindi sila nag-perform. 'Di ba? Si Leni Robredo gustong ipa-impeach. Anong sabi niya? Wag. Binoto ng taong bayan yan eh. Maraming mga vloggers na bumabanat kay Pangulong Duterte. May nakita ba kayo ni isa na nademanda sa mga vloggers na yan? Wala naman. Nakita ninyo, yung mga vloggers noon, free na makabanat sa mga Duterte, mga anak ng Duterte, sa mga alyado ng mga Duterte. Nakita nyo ba na yung anak, yung mga alyado, nagdemanda ng kanilang mga detractors or ng kanilang mga bashers na mga vloggers? Hindi naman. So, sa panahon ni Pangulong Duterte, naging malaya sa pamamahayag. Naging malaya tayo sa pagkikriticize. Kahit nga siya harap-harapan kinikriticize siya, sinasagot niya. Hindi ba? Yung panahon ngayon, ano nangyayari? Hindi ba? Lahat may kaso. Kami, lahat may kaso. Di ba? Yung 18 Marines. Yung 18 Marines na nagkwento lang naman kung ano yung trabaho nila, may mga kaso sila. Wala naman silang sinabi na itong tao na to, dinilibera namin ng maleta, wala naman silang sinabi na itong tao na to magnanakaw at yung pera na ibinigay namin sa tao na to ay galing sa pagnanakaw. Wala naman silang sinabing ganun. Sinabi lang naman nila na nagpadala kami ng ganito, nagpadala kami ng ganyan. So, bakit sila yung kinakasuhan natin? Bakit sila yung pinatatahimik natin? Hindi ba? Yung mga nagsasalita, kinakasuhan, iniimbestigahan ng NBI, iniimbestigahan ng pulis, iniimbestigahan ng kung sino-sino. Pero yung mga talagang umaabuso sa karapatang pantao, sa kabataan, sa mga sa nagre-recruit sa kabataan, yung mga terorista, yung mga pumapasok sa mga simbahan, sinisira yung mga simbahan, yung mga nagnanakaw sa pera ng bayan, bakit hindi yun ang nakakasuhan? Yun ang problema. So bumalik tayo doon sa barilan, diyan sa eskwelahan. Walang ganyan nung panahon ni Pangulong Duterte. As far as I know, or wala talaga akong makita, maisip na nagkaroon ng ganyang gulo, away ng politika. Maraming may ayaw kay Pangulong Duterte, pero walang ganitong gulo, walang ganitong problema. So, yung mga bata na nagkaroon ng problema, nagkakasala, may mga bata na nangre-rape, may mga bata, sinisisi na naman sa mga Duterte. Bakit ganun? Hindi naman Duterte ang administrasyon ngayon, and wala naman kayo makikita sa mga Duterte na ipinromote nila yung krimen, pinromote nila yung pang-rape and all. Wala naman, di ba? So ano ang nagbigay ng pangil sa mga kabataan? Nagpahaba ng sungay ng mga kabataan. Yung juvenile justice law ni Kiko Pangilinan, yun talaga ang problema. Kasi kapag ikaw 15 years old pababa ka at nakagawa ka ng krimen, hindi ka na pwedeng makulong. Ang may criminal liability lang is yung, I think, 16, 17, ganun. But 15 and pababa, wala na. So kung ikaw, nakapatay ka, 15 years old ka, 1 minuto lang, labas ka na. Kasi batas yun eh. But in all fairness, kay Kiko Pangilinan, ginawa yung batas na yan para hindi. Kasi noon, pag hinuhuli ang bata, isinasama siya sa kulungan ng mga matatanda. So, mas lumalala yung sitwasyon ng bata. Kahit kriminal yan, may karapatan pa rin naman yan. So, dapat talaga, meron tayong juvenile prison dito sa Pilipinas. Yun talaga ang yun talaga ang layunin ng batas na yan. Ang problema, gumawa si Kiko Pangilinan ng batas, pero hindi siya gumawa ng mga supporting na law doon sa kanyang juvenile justice law. Kasi yun lang naman ang reason niya eh. Pag nakapatay ang bata, titingnan mo na lang kung may malis ba yun o wala.
Tapos kung may malis, makukulong siya. Ang problema natin nun, wala tayong kulungan para sa mga bata. So nakukulong yung bata doon sa kulungan na matatanda. Naintindihan natin yun, hindi talaga dapat yun. Dapat ang bata may sariling kulungan. Kung nakagawa siya ng heinous crime, dapat may sariling kulungan. Tapos kapag siya ay matanda na, nasa tamang edad na, saka siya lilitisin doon sa krimen na ginawa niya. Dapat ganun kasi sa Amerika, ganyan eh. O, mayroong mga bata na nakakagawa ng krimen sa Amerika, kinukulong sila. O, kinukulong sila as minors, tapos kapag nasa tamang edad na sila, lilitisin sila as an adult. And then, kung ano yung resulta, ikukulong sila as an adult. Ganon. So, yun ang problema sa Pilipinas. Merong juvenile justice law na ginawa si Pangilinan na hindi dapat ikinukulong yung mga bata sa regular na kulungan kapag ka 15 years old pababa. Okay man yun. Maganda yun. Kaya lang ang problema, hindi na siya gumawa ng follow-up ng mga batas or supporting ng mga batas na yung dapat magkaroon tayo ng malaking pera para gumawa tayo ng isang kulungan para bilibid ng mga bata na nakakagawa ng mga heinous crimes, hindi ba? At pag doon sila ikinulong para ma-reform sila and then lilitisin sila bilang mga adults when they reach the age, lalong-lalo na kung ang crime na ginawa mo is sobrang heinous like multiple murder, multiple rape, hindi ba? So ang problema ngayon, tinake advantage ito ng mga sindikato. Yung mga nagdi-deliver ng drugs ngayon, puros 15 pababa. Bibigyan ko ng drugs, tapos i-deliver ko dun sa buyer ko. Pag nahuli ng pulis yun, labas ka agad yun. So, anong gagawin ng bata na yun? Di magdi-deal ulit siya ng drugs bukas kasi hindi siya pwedeng makulong eh. Hindi ba? So, yun ang naging problema nung batas na yan ni Kiko Pangilinan. Maganda naman yung layunin ng batas, kaya lang ang problema, nahinto na dun sa juvenile justice na 15 years old pababa, hindi na pwedeng ikulong. Doon nahinto, hindi sila gumawa ng panibagong mga batas o kung ano man ang pwedeng itawag doon para gumawa sila ng susuporta dito sa batas na ginawa nila. Yun ang problema. And minsan, yung batas na ginawa, kapag hindi mo nilatagan ng mga iba pang mga hindi mo nilagyan ng mga sanga-sanga ng mga batas yan na puprotekta doon sa batas na yun, namamanipulate yun, nahanapan ng butas. And yun na nga, ang isang 15-year-old ngayon pababa kapag nakapatay o sinunog niya halimbawa yung bahay ng kapitbahay dahil sa inis niya, binuhusan niya ng gasolina, tapos sinunog niya, namatay doon 10. Ano mangyayari doon sa 14-year-old na gumawa nun? O makakalaya kagad siya dahil dito sa batas na ito. So sino ang may kasalanan? Hindi ba? Ang may kasalanan si Duterte? Hindi si Duterte ang may kasalanan. Ang may kasalanan yung pagiging palamuran nila. Ang may kasalanan yung bali-balitang extrajudicial killings nila, yung pagiging siga nila, yung bang problema. Hindi, ang problema yung batas, at ang problema is yung gumawa ng batas na hindi na siya gumawa ng mga batas na susuporta doon sa batas na ginawa niya. O hindi ba? So maling-mali iyon, yun ang problema natin at yun ang problema ngayon dito. And kung hindi natin babaguhin niya, meron panukala si Robin Padilla na ibaba pa yung criminal liability ng mga ng juvenile offenders. Hindi ba? Crime offenders. Gusto niyang ibaba kasi nga pabata na rin ng pabata yung mga kriminal. Nakikita niyo naman yung mga bata aakyat ng mga jeep, mga hahablot, manununtok sa jeep. Tapos kita nyo, meron yung isang video kong pinlay na grupo ng kabataan, mga 10 mga bata, hinaharas nila yung mga nasa jeep. O, di ba, wala magawa yung mga jeep. Kasi yung bata, pag pinatulan mo, sinampal mo, binatukan mo, ikaw pa yung may kaso kahit may ginagawa sa yung masama. Ay, di ba? Yun ang problema natin eh. O yung batas na, ikaw na yung, halimbawa, nagdadrive ka na ganyan, biglang bumagsak yung tao sa sasakyan mo, galing sa taas, nagpakamatay siya, bumagsak sa sasakyan mo, mantakin mo ang makukulong yung driver ng sasakyan na wala naman siyang intensyon na mapatay yun. Nandoon lang siya sa maling pagkakataon, maling oras, kaya sa harapan niya bumagsak yung tao na yun at nasagasaan niya o namatay sa ibabaw ng sasakyan niya yung tao na yun. Mantakin mo makukulong yung driver, wala naman siyang kamalay-malay. Diba? Yan yung mga problema sa batas natin na kailangan nating ayusin, kailangan nating gawing pulido. Kasi na tawag dito, na-exploit, nahanapan ng butas. Ganun din sa corruption. O, yung mga congressman, senador na gumagawa ng mga batas para labanan ng korupsyon, sila din yung mga kurakot. So, anong gagawin nila? Lalagyan nila ng butas yung mga batas na ginagawa nila for them to exploit, for them to take advantage of para wala silang liability. Di ba? So, yun ang problema natin. Hindi problema kung si Duterte, ganito, ganyan. Ang problema ngayon, mataas ang crime rate.
although sinasabi ng pulis na bumaba ang crime rate, pero hindi ako naniniwala doon. Napakataas ng crime rate ngayon dahil walang initiative ang gobyerno para pababain. Paano bababa ang crime rate kung walang police visibility? Paano bababa ang crime rate kung yung mga pulis, NBI, yung mga kung sino-sinong ahensya ng gobyerno, tinatarget lang yung mga kalaban sa politika ng administrasyon na ito? O paano magkakaroon ng peace of mind yung mga Pilipino, hindi ba? May problema ang bayang Pilipinas sa krimen dahil kriminal yung mga nasa gobyerno. May problema ang bayang Pilipinas sa pagnanakaw kasi nga magnanakaw yung nasa gobyerno. Plain and simple. Nagre-reflect ang bayan mo sa kung anong ugali mo. Kung maayos ka, kung matapang ka, at ayaw mo sa gulo, magiging malinis yung bayan mo. Kung ikaw naman ay kawatan, ikaw naman ay magnanakaw, ikaw naman ay adik, lahat ng nasasakupan mo, magiging adik, magiging magnanakaw, magiging mga magiging mga kriminal yan. Dahil kriminal yung namumuno Yun lang yun Minsan, di ba, sa bahay natin, ganyan Kung ano yung nakikita mo sa mga magulang mo, yun yung alam mong tama. Paglabas mo, yun yung ginagawa mo. Ganun din dito. Kung ako taga-gobyerno, nakikita ko, magnanakaw yung nasa palasyo, anong gagawin ko? Kung sila pwede magnakaw, pwede rin ako magnakaw. Di ba? Kung ito, ayaw magpa-drug test, kahit na sinasabing ng kapatid na addict, so, bakit hindi siya nagpapa-drug test, di ba? So parang yun, okay lang na ang leader ng bayan addict. Kung okay ang leader ng bayan ng addict, okay lang din ako na maging addict, di ba? So ganun yung nangyayari. So kung i-apply natin yung sinasabi ninyo na kasi yung mga Duterte maraming followers and palamura sila. Kaya yung mga tao sa Pilipinas naging palamura. O ganun din. Si Bongbong maraming followers, 31 million nga yung bumoto sa kanya O paano yun? Magnanakaw siya, di umano. Addict siya, di umano. Tapos wala siyang kwenta, di umano. At wala rin siyang tamad siya, di umano. O anong mangyayari sa mga nasa ibaba niya? Anong mangyayari sa bayan niya? O, di ba? Ikaw ang dapat ehemplo. Ikaw ang dapat maging role model. Kung yung role model mo ganun. Kung yung role model mo addict, lasenggo, mamamatay tao, o anong values ang inililipat niya sa'yo? O kung i-apply natin yung logic nila na yung mga tao naging violente, naging crass dahil kay Pangulong Duterte, dahil gano'n siya magsalita dahil siga siya kaya mga tao naging siga. Hindi na siya presidente nakakulong na ngayon tao Iba na presidente ngayon si Duterte pa rin na may kasalanan. Di ba? So yan yung mga kinakaharap natin ngayon. O dyan ngayon sa Leyte, nagkaroon ng problema. Noong nakaraan naman sa Ateneo, di ba? Yung hinizing na bata na namatay. Nailibing na lang yung bata, hindi man nag-apologize yung eskwelahan. Di ba? So, yan ang problema sa mga elitista And kapag nag-boto tayo sa gobyerno ng mga elitista, nagboto tayo ng mga matataas ang naabot sa buhay, like mga mayayaman, di ba? Out of touch sila. Hindi nila alam kung ano nararamdaman ng mga Pilipino kasi hindi nila naranasan yung mga naranasan natin Ang makakasolve lang ng problema natin, mga bossing, ng mga masang Pilipino is yung galing din sa masa. Kasi kung itong galing sa masa na ito, nakaraos siya, nakaakyat siya dun sa kanyang posisyon, ibig sabihin, meron siyang formula, alam niya kung ano yung formula para matakasan itong problema general na problema ng mga masa. So kung alam niya kung paano takasan yun, natakasan niya sa sarili niya, alam niya kung paano i-atakihin yung bawat problema na yan. Di ba? So dapat, pag nag-elect tayo sa susunod, yung ang priority masa. Yung at least galing sa masa. Yung at least nakikita natin na talagang may pagmamahal sa bayan. Di ba?